'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Okay, so He chose before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ayan. Meron pong kapalit. Kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, kailangang maging banal ka. Kailangang puro at walang kasalanan sa Kanyang harapan. Wow! Kaya mo ba yan? Naku! Ay di pa paano yan? Papasok na lang tayo sa kumbento. At araw at gabi, magdadasal na lang tayo doon para malayo sa mga tukso, layuan mo ako. Yung ba ang ibig sabihin? Ha? You know, we should be, before the creation, to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Pag tayo po ay nakabilang na sa pamilya ng Diyos, kasi pinili po niya tayo, hindi po natin problema yung pagiging banal natin. Hindi po. Alam niyo po, pinili niya tayo the way we are. Kung gaano ka chismosa, kung gaano ka kayabang, kung gaano ka kakuripot, kung gaano ka, kung sino ka man, minahal ka ng Diyos the way you are. Okay? Now, ito po, kapag tayo pinili niya, maging willing po tayo, kasi ang hinanintulad po tayo sa mga precious stones na yan po, meron pong potters, ang sinasabi, yung pong potter, siya po nagmo-mold ng clay. Okay? So, once na inumpisahan niyang i-mold yung buhay mo, kailangan 100% willingness. Ayan. So, as the Lord chose you, ita-transform ka into a precious, noble instrument. Siya ang gagawa sa yung maging banal ka. Siya, hindi ikaw. And you will be amazed. Bakit dati? Enjoy na enjoy ako sa ganito, enjoy na enjoy ako dyan. Ngayon wala na. Ano kaya? That is because the Lord will change you from inside out. Hindi po natin kayang baguhin ang ating physical features. Hindi po. Kung pinanganak ang pangit, pangit ka talaga. Teka. Erase. Mali yun. Walang ginawang pangit ang Panginoon. Yeah! Pastor Ray, mag-isip ka naman kung minsan, no? Okay. Kasi, tayo po, yung ating pong physical, yan po ay nai-influence ng ating inner man. Ha? Kahit ano pong lagay ng makeup mo dyan, maglagay ka man ng clown na at ang loob mo'y umiiyak. Ha? Yun daw po mga clowns, ganun daw po. They're smiling on the outside, but they're crying in the inside. Ang mga Kristiyano po, dapat po, sa loob mo na babaguhin. Kasi hindi po kaya ng makeup eh. Hindi kaya. Kapag po binago ng Panginoon na ating puso, ayan, kahit po walang makeup yan, mag-glow ang mukha ninyo. Because the glory of God will shine on you. Ayan. At magiging attractive kayo sa mga makamundo. Kasi nakikita nila, bakit lagi silang may smile? Ha? Kahit anong inis mo dyan, babalikan lang ka ng Jesus loves you. Hindi ka niyan babatuhin ng tinapay na nasa bote. Ha? Bibigyan ka niya ng totoong tinapay. Ayan. Yan ang reaction ng mga Christian. Nakikita ng iba, ano ba to? Ha? Meron pong minsan na kami po sa OM, Operation Mobilization, nagkakaroon po kami ng evangelism sa Philippines. At anong nangyari po, nag-dock po yung ship, OM ship,
called Doulos sa parteng south ng Philippines. Yan po ay Muslim-infested area. Nag-evangelism po kami one night. Pinasabog po yung aming platform. At 2 pong Australian young people at the age of 19 ang namatay. Ano po magiging reaction ng mga magulang nila sa mga Filipinos kung yun ang nangyari? Ano po sa palagay nyo? Magdidemanda sila? Magrereklamo sila? That is the normal reaction, di ba? Alam niyo po, naging news po, nationwide news, sapagkat yung pong magulang nitong 2 teenager ay sa halip na idemanda ang Pilipinas sa nangyari, pinatawad nila itong mga Muslim na gumawa ng pagpapasabog. Nationwide, nagpatawad sila. Sinabi nila, ang aming mga anak, bago sila umalis sa Australia, isinuko nila ang buhay nila sa akin, sa Panginoon. Isinuko nila ang buhay nila sa Panginoon at anuman ang nangyari, kalooban ng Panginoon. At alam namin na nasa langit ng aming mga anak. At sa pamagitan ng pagkamatay nitong aming mga anak, ay magkakaroon ng magandang bunga sa Pilipinas. Yan po ang mga Kristiyano. Yung pong testimony ni Sister Minda, hindi po tayo umiiyak pag namatay ang ating kapwa na kasama Kristiyano. Bakit po? According to the Bible, promotion po, for me to live is Christ and to die is gain. Yun po ang sinasabi ng mga Kristiyano. For me to live is Christ. Kasi po, dito pa lang sa mundong ito, hindi na po tayo nabubuhay. Si Kristo na. So, ayaw po natin na yung pa-shopping-shopping. Ayaw na po natin yung pa-chismis-chismis. Katulad sinabi nila, yun ang disadvantage. Ayaw na natin noon. Ang gusto na natin ay gawin ang kalooban ng Panginoon. Ha? Bakit po tayo dapat na maging busy sa gawain ng Panginoon? Sapagkat dito po sa mundong ito, tinetrain po tayo para sa eternity. Yung pong gagawin natin dito, gagawin natin sa eternity. Kung hindi po kayo sanay, hindi po kayo mabibigyan, hindi po kayo mapapagkatiwalaan ng maraming responsibilidad doon. Kaya po, medyo nagrereklamo na po ang mga estudyante ng mga LDC kasi, Pastor, ang dami naming assignment. Pastor, ano ba yung mentoring philosophy na yan? Ginagawa mo kong philosophy subject, may philosophy subject. Madami pa kami, kung gaano kayo ka-busy sa Panginoon, yan po ang counted sa langit. Sabi nga, yun daw pong ginawa natin para sa Panginoon, yan po yung binibilang ng Panginoon, nabibigyan ng reward. Kung puro sa sarili na natin, ay wala pong reward. Di po, sabi ng Bible, kahit magbigay ka lamang ng baso ng tubig sa pangalan niya, God will count that and God will reward that. So, tayo po pinili ng Panginoon, predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Yung pleasure po na yun, yung po ang gusto niyang mangyari. He would like you to enjoy pleasure, to enjoy your life in abundance. Kayo ba kontento na sa buhay niyo ngayon? Amen. Amen? Bakit dadalwa yung narinig kong amen? Ha? Hindi pa kontento kasi kulang pang yaman. Wala pang yaman. Ha? Kaya nga pumunta sa Pilipinas para magkaroon ng mansion. Kaya pumunta sa Pilipinas para maiangat sa hirap yung mga pamilya. Sabi ko nga, spiritual blessing muna. Hakayin nyo muna yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas, yung mga anak nyo sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Sister Vicky, make sure na yung mga anak ay nakakilala sa Panginoon. Make sure na sa langit yung mga anak. Kasi anytime po, meron po kami dito na babalitaan. May mga plano, nagpaplano na, marami ng plano na pumunta sa Minorca, na meron ng papers, nagpiprepare na, nabangga, patay.
kahit po anong plano natin sa mundong ito, at pag kinuha tayo ng Panginoon, wala po tayo magagawa. Kasi ang Panginoon pa rin po ang makapangyarihan. Kaya unahin po muna natin yung makalangit na bagay. Kasi pagka tayo po ay malakas, sabi nga, pag malakas tayo doon, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo magkukulang ng lakas. Si Sister Vilma, hindi na kailangan ng doktor. Si Sister Marisol, wala kang rito, wala kang kasiguruhan dito. Lalo na pag wala kang papel. Wala kang mediko ngayon. Kanino ka lalapit? Yung iba, doon sa albularyo. Alam ko. Sa Pilipinas, dito Kristiyano. Pagdating sa Pilipinas, albularyo pinupuntahan. Alam niyo albularyo? Yan yung, okay, sabihin natin ay herbals, di ba? Pero in other words, witchcraft. Yung iba may pabulong-bulong na yun. Hindi lang yung herbal, may bulong na. May dura pa. So, kung tayo po sa Panginoon, huwag po tayo maniniwala sa mga ganun. Nakakadiri po yun. Baka yung germs, yung bacteria, lalo pa yung ikamatay mo. Hindi ka gagaling doon. So, itakwil po natin mga bagay na yan. Sabi ng Panginoon, ako ang makapangyarihan. Kung naniniwala tayo sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos po tayo umasa. Amen. At kung wala tayong pera, maganda nga. Kasi, ang tatakbuhan natin ng Panginoon, hindi yung 5-6. Napag-usapan namin kahapon. Praise God. Hindi nakapag-testify si Brother Obed. Nasaan siya? Praise God. Yung testimony ni Brother Obed, hindi nyo narinig. Kaya pumunta kayo ng Sabado at Thursday kasi doon po maririnig nyo po ang mga true to life experience ng kabutihan ng Panginoon. Meron siyang financial problem, ipinag-pray namin doon sa aming Monday meeting sa bahay nila Sister Judy, and answer agad. The following day, answer na kagad. Nag-iisip daw siya mangutang. Pero sabi niya, hindi. Lapit muna ako sa Panginoon. At ang Panginoon ang nag-provide. Somewhere over the rainbow, angel. Alam niyo, miracle lagi ang intervention ng Panginoon. Hindi siya gumagamit ng 5-6. Alam niyo po yung mga 5-6 na mga business niya, hindi po business yan Yan po ay panglalamang Actually, yan po illegal. Dapat isuplong yan sa mga pulis. Paano yan? Ipabilanggo para matigil na. Kasi nagbabaon sa responsibilidad yung mga pinapautang nila. Sila naman, ang sarap-sarap kasi kahit nabayaran mo na, hindi pa bayad. Kasi ang binayaran mo pa lang, interest pa lang. Hindi pa bayad yan. Interest pa lang yung binayad mo. Ano nangyayari? Paun sa utang kasi hindi makabayad-bayad. Okay? So, yung topic na nagkaroon kami yesterday ay kung kayo po ay may mga pangailangan, takbo kayo sa Panginoon at ang Panginoon po ay mayaman. Amen! Amen. Ngayon po, pag tumakbo tayo sa Panginoon, yung may pagtitiwala naman. Kasi, pray ka ng pray. Paulit-ulit yung prayer mo. Pero nasa mind mo yung si Manang, andun si Manang naghihintay, 5-6 si Manang. Panginoon, ano bang kalooban mo? Si Manang. Panginoon, itong kailangan ko si Manang. Ay sino? Ay di si Manang ang inyong lalapitan? Kasi nireveal ng Panginoon si Manang